sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong December 4. And we are going to continue our series of understanding the church. Makikita natin ito sa Ephesians chapter 1 verses 22 to 23 na nagdi-discuss ng ating lesson for today, which is the church is the body of Christ. Na naglalamang, and God placed all things under His feet and appointed Him to be the head of over everything. For the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Sa Tagalog, at Kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng Kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat ng lahat sa lahat. So, sinasabi po rito na Christ is the supreme authority of church. Siya po ang talagang namamahala sa church, which is the body of God. Inuulit ko, the church is the body of Christ. Ito po ang siyang kumakatawan sa Kanya. So, nararapat lamang na yung miyembro ng iglesia ay siyang nagbibigay lugod sa ating Panginoon. Therefore, the church continues the works of Christ. Naalala po natin, ang dami-daming ginawa para sa atin ni Kristo nung siya nagkatawang tao. Nararapat daw po bilang kanyang mga disipulo na ipagpatuloy natin yung mga gawain na yon. We should give our utmost loyalty to Christ. Di sa kahit anong Diyos-Diyosan, kay Kristo lamang. For we only have one and only God. Therefore, we should give our utmost loyalty to Him. That means that we should obey Him, we should continue His work, and we should glorify His name. And trust that Jesus cares for the church as His own body. Tinuturing niya po ito bilang kanyang sariling katawan. So, hindi niya tayo pababayaan. So, continue reflecting the character and works of Christ. Isabuhay po natin ang kanyang mga katuruan. Sa ganong pamamaraan, malulugod ang kanyang pangalan. Yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat, and let us all give glory to God.